pagpasok sa Amerika ng mga kababayan natin, hindi lahat may college degree. Hindi lahat professionals. Maring meron silang mga kasama na mag-stay lang sa bahay or maghahanap lang talaga ng mga part-time work or mag-dodoble kayo, 2 to 3 jobs para maka-earn ng pera. Yun ay dahil kailangan din kasi ng specialization sa Amerika. Maraming trabaho pero kung professional work ang ang target mo to establish a career in a particular industry, kailangan mo ng degree. Kailangan mo ng degree na magsusut doon sa needs ng industry na yon. Halimbawa, nursing care ang trabaho, di nurse ka dapat RN ka. So, ganun yun. O kaya, teacher ang kailangan lisensyado ka na teacher. So, hindi pwede ang kung sino-sino na lang, basta ka lang pumasok. Kasi, kailangan din ng necessary training sa public school education ng Amerika. Sa episode natin ngayon, ang tututukan natin ay 20 techniques to earn extra cash online without skills needed. So, ito yung, ang ini-invite ko nito in particular, yung mga kababayan nating nasa bahay lang, yung mga at-home moms or dads, yung mga hindi pa tapos ng pag-aaral nila na naghahanap ng racket, ika nga, di ba? Ng side hustle, pero gusto mong nasa loob ka lang ng bahay. Ayaw mo na lagi kang nakabihis o mahaba ang ang dinadrive mo at kung ano-ano pang mga requirements na kailangan. So, pakinggan nyo na. Ito yun. Number 1, online surveys and microtasks. Halimbawa, ang mga websites like Swagbucks, Survey Junkie, and Amazon Mechanical Turk, they small offer payments for completing surveys, watching videos, or performing simple tasks. While the earnings per tasks are usually low, it can add up over time. Nagiging low ang earnings kung hindi ka consistent. So, marami kasing mga tao na ang gagawin nila, magre-register lang sila, hindi nila papasukin yung email nila para tingnan kung meron na bang dumating na tasks sa kanila. So, may separate episode ako na magtututok lang sa online service, paano ang buong sistema nito para makita natin para magkaroon tayo ng idea kung paano magiging very successful sa online service and microtasks. Anyway, so ang online service and microtask, isa yan sa technique in order to earn cash online without skills needed. Ang pangalawa, yung tinatawag na online arbitrage. Or online arbitrage, whatever you call it. This involves buying items at a lower price, often from online marketplaces or thrift stores, and reselling them for a profit on platforms like eBay or Amazon. So, ano ang number 1 tip ko sa inyo dito? Punta kayo sa mga big box stores, Walmart, Target, o kung anong mga local stores sa community nyo. Tapos pumunta kayo sa mga clearance section at tingnan nyo kung yung mga nasa clearance na yon, they are still in superior condition, well-packed pa, pero murang-mura na. Nagkaroon na sila ng cut sa presyo. So, doon kayo magsisimula sa inyong online arbitrage business. Number 3, online tutoring. So, if you have a basic understanding of a subject, you can offer tutoring service on platforms like TutorMe or Schooly. Marami actually na mga tutorial services na ino-offer internationally. For example, may mga tutoring services na may connection sa China o sa Japan. Kasi may mga bata doon na gusto nilang magkaroon ng proficiency in English. Ito yung magandang tingnang opportunity. Saan yung mahahanap to? Oh, well, google.com, search for tutoring services. So, number 4, affiliate marketing. Ayun. So, ang affiliate marketing is promoting products or services through your social media or website. And you can earn a commission on the sale. Halimbawa, meron kang
blog, o kaya meron kang YouTube channel, pwede mong ilagay yung affiliate link mo, at the same time, magre-review ka ng mangilan-ngilang items. Makakatulong yon para kapag nagkaroon ng sale dun sa mga items na tina-target mo, may commission ka. So, commission-based ang affiliate marketing. Platforms like Amazon Associates, Share a Sale, and Commission Junctions can help you get started. So, may mga ilalagay akong mga links sa baba na sana makatulong pagdating natin sa affiliate marketing, just in case interesado kayo. Number 5, rent out your stuff. So, use platforms like Airbnb or Turo to rent out your spare room, car, or other belongings. Bawa ang bahay nyo ay may basement, hindi nyo naman ginagamit, pwede nyo i-lista yan sa Airbnb. That way, meron kayong extra racket, di ba? Number 6, sell old items. So, declutter your home and sell unwanted items on platforms like eBay, Facebook Marketplace, or Craigslist. Paano mo malalaman na ang isang bagay ay kailangan mo nang ibenta? O kapag hindi na yan kailangan. Halimbawa, mahilig kang mag-decorate ng bahay na may theme. May mga 3 o 5 items dyan na mukhang out of theme na. I-dispatcha mo na. Pwede mong itago, pero kung napakarami mo nang nakatago, maaring at kailangan mo ng pera, you might as well consider selling them on online marketplaces. Number 7 is online gaming. So if you enjoy playing video games, you can earn money by participating in tournaments, streaming, or your gameplay on platform like Twitch, or selling in-game items. Alam niyo ba na sa mundo ngayon, parami ang mga bata, sometimes 20 years old and below, na mayaman na dahil sa online gaming. Dahil nagigame sila, pinapost nila yung mga games nila, at the same time, nagtuturo sila ng mga strategy sa iba pang gamers. At yun ang nagbibigay, namomonetize yung kanilang mga videos at channel, at yun ang nagbibigay sa kanila ng yaman. So you might want to consider this for a start. Magbibigay din ako ng ilang URL links sa baba for your resources and references. Number 8 is online gambling. May caveat dito may disclaimer lang na it involves risk. Online gambling can be a way to earn extra cash. However, it's important to gamble responsibly and only bet what you can afford to lose. So, yung perang pangrenta nyo ng bahay, wag mong itaya sa online gambling kasi hindi kayo makakapagbayad ng bahay niyan. Gambling in itself is a game of chance. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo at kailan ka matatalo. Pero just in case meron kang extra, may sobra-sobra ka, mga barya-barya, pwede mong gamitin yon to bet in online gambling. Number 9, online freelancing. So while it often requires some skills, there are many freelancing platforms like Fiverr and Upwork where you can find simple tasks that don't require extensive expertise. Halimbawa, mahilig ka sa computer, mahilig ka sa graphic design, mahilig kang gumawa ng mga designs patungkol sa t-shirt designs. So, baka gusto mong ibenta yung mga designs na yan, di ba? So, ito na yung opportunity mo. So, once again, maglalagay ako sa baba ng mga resources and references para magamit natin to start with online freelancing. Number 10, participate in online contests and giveaways. So, many companies offer online contests and giveaways where you can win cash or gift cards. So, yon. So, kailangan lang nating hanapin yon. Once again, ang pinaka-importante doon
is magkaroon ka ng initiative na hanapin. Kasi hindi yan darating sa iyo ng basta-basta lang. Kailangan mong hanapin yan. At yung mga masiswerteng tao na nakakahanap nito, sila yung talagang nag-i-enjoy. Number 11, online data entry. So, websites like Clickworker and TranscribeMe offer jobs that involve entering data or transcribing audio files. Magpapadala sa iyo ng audio file yung kliyente. Pakikinggan mo lang, tapos isusulat mo lang kung anong narinig mo without any addition. Huwag kang magbigay dyan ng sarili mong interpretasyon. Ang tawag doon ay transcription, di ba? So, that way, babayaran ka nila. Sasabihin mo siguro, bakit naman sila magpapadala pa? Ba't hindi nilang nila gawin? Wala silang time. Wala silang time, pero meron silang perang pambayad sa iyo. Ang tawag doon ay work productivity and efficiency. So, gusto nilang maging efficient sa trabaho nila, maghahanap sila ng katulong para mas mapadali yung trabaho nila. So, once again, work smarter, not harder, di ba? Ayun, number 12, become a virtual assistant. So, ito naman, you can offer administrative services like email management, scheduling, and social media management to busy individuals or businesses. So, hindi ko pa na-try na magkaroon ng virtual assistant na permanente. Pero, at some point, nagkaroon ako ng mga virtual assistants para mag-manage ng website ko. Para mag-drive ng traffic at mag-post on a regular basis sa mga websites ko. Kaya, ito ang pagiging virtual assistant, garantisado to. May mga tao talaga na naghahanap ng serbisyo nyo. Usually, ang karamihan ng mga kliyente galing dito sa North America, galing Canada, galing United States, tapos kumukuha sila ng mga virtual assistants sa Pilipinas, sa India, at kung saan-saan pa, Pakistan. Kasi mas mura yung labor cost, di ba? Kaysa sa kumuha ka ng mga Amerikano na gagawa niyan para sa iyo, mahal. Another one, number 13, is online proofreading. So if you have a good grammar and attention to detail, you can offer proofreading services on platforms like Upwork or Fiverr. Ang problema kasi ngayon, meron tayong AI, may artificial intelligence na, pero ang problema sa AI, robot siya. So, wala siyang kung minsan wala siyang appeal, personal appeal sa puso ng nagbabasa. Kaya kailangan na tao pa rin ang gagawa nito, mga online proofreading na to. Number 14, participate in online focus groups. So, companies often conduct online focus groups to gather feedback on their products and services. Para mapaunlad kasi ang produkto ng isang company, kailangan nila ng mga regular testing, regular innovation, regular modification ng kanilang produkto. At doon sa proseso na yun, kailangan nila ng mga tao called focus groups na gagawa nito para sa kanila. Magbibigay ng feedback, iti-test yung produkto, magbibigay ng feedback at sasabihin sa kanila, ay, eto maganda to. Ay, eto walang appeal. Palitan natin. Ayun. Number 15, sell photos online. So, if you enjoy taking photos, you can sell your images on stock photo websites like Shutterstock or iStock at marami pang iba. Getty Images at kung ano-ano pa. Sasabihin nyo siguro, wala naman akong camera eh. Guys, ngayong panahon, kailangan mo lang ng phone, ng mobile phone para mag-take ng pictures. Kung minsan yung resolution ng phone camera mo mas maganda pa kaysa sa resolution ng standard camera. So all you need to do, huwag nang maghanap ng mga kung ano-anong excuses o mga dahilan. Maglakad-lakad ka, dala mo ang phone mo at kumuha ka ng mga pictures. Take as many pictures as you can and then i-select mo yung pinakamaganda at yun ang ilagay mo i-post mo sa online marketplaces. Tingnan natin kung magkakaroon ka ba ng dito ng magandang business.
Ayun, number 16, online mystery shopping. So, get paid to shop at stores and report on your own experience. So, ito namang online mystery shopping na to, bibigyan ko to ng mas, magkakaroon ako ng isang episode na mas focus pa sa ano ang proseso, ano ang step-by-step process ng online mystery shopping. Pero, for right now, ang sinasabi natin is, there is money in online mystery shopping. Number 17, become a pet sitter or dog walker. Okay, so use platforms like Rover or Wag to find clients who need help caring for their pets. Kasi may mga mga busy individuals na may mga kaya sa buhay, may mga pets sila and yet wala silang time na maglakad-lakad sa mga pets na to. Kailangan mo palakarin ang mga pets para hindi sila maging overweight. At saka hindi sila magkaroon ng mga antisocial behavior. Kung hindi sila nakakakita ng ibang tao, baka maging dragon sila, di ba? So, alam nyo ba na kahit mga celebrities, during the time of Casey Concepcion, nung nag-aaral siya sa Paris, dinisclose niya na naging pet sitter siya. Dog walker, actually. So, ayun, walang boundary ang pagiging pet sitter or dog walker. Number 18, participate in paid online research studies. So, companies often conduct online studies to gather data. You can sign up for research panels to participate in these studies. Sasabihin nyo siguro, ang nanay ko, ang lola ko, hindi na pwede kasi matanda na sila. Huwag na silang pumasok sa mga online research studies na to. Huwag ka. Baka sila ang kailangan. Baka hindi ka nila kailangan, pero kailangan nila ang opinion ng nanay at ng lola mo. Dahil sa kanilang age range. 'Di ba? Kung ang research study na yan is about lifestyle, about elderly, about senior community living, about gamot, 'di ba? Mga supplements na kailangan ng mga may edad na tao, baka mas magkapera ang nanay o kaya ang lola mo. So, you might as well consider inviting them to engage in it. Ang maaaring constraint lang nila is baka takot sila sa technology. Dituruan din natin na hindi naman nangangagat ang technology. Number 19, sell your handmade crafts. So, have you heard of Etsy? Ayun. So, if you enjoy crafting, you can sell your creations on platforms like Etsy or Amazon Handmade at kung ano-ano pa. Kahit sa eBay, Mercari, marami pang iba actually na i-discuss ko in the future na kung saan pwede kang magbenta ng mga handmade crafts mo. Kung meron kang mga halimbawa, binigyan ka ng regalo na isang laser printer or 3D printer at hindi mo nakatiwangwang lang dyan sa gilid, you might as well use it for a purpose. Diba? Gawa ka ng handmade crafts, gawa ka ng mga earrings o necklaces, mga pendants o kaya mga collectibles or mga tokens, bibilhan niya ng tao kapag kailangan nila. Number 20, become a virtual receptionist. So, sasabihin niyo siguro, receptionist virtual? Hindi ba dapat andun siya sa front desk? Paano kung walang front desk? Paano kung virtual company rin kasi sila? Pero kailangan nila ng taga-answer ng phone. So, ang virtual receptionist answer phone calls and manage emails for businesses. Baka kailangan mo nito. O baka kailangan ka nila. Medyo shy ka lang, di ba? So, it's about time na hanapin mo sila kasi pag nagpang-abot kayo, baka yakapin ka nila at bigyan ka nila ng magandang sahod. Habang nasa loob ka ng bahay, nag-aalaga ng bata, o kaya naghihintay sa ate mo na nagwo-work. O kaya nag-aaral ka at hindi ka pa pwedeng mag-work. So yun. So marami tayong mga opportunities na magagamit o natitingnan para magkaroon tap natin yung mga opportunities na para sa atin. Kahit hindi ka lumalabas ng bahay. So, sana nakatulong ang episode natin ngayon para mahanap nyo ang the one nyo pagdating sa work from home. Maraming salamat.